Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Boom! Biglang, sa oras na ito, ang buong berdeng hangin ay gamulong at gumalaw, na sinundan ng isang biglaang katahimikan at katahimikan. Ang sumunod na segundo, na may malakas na ingay mula sa mga ulap, isang madilim na anino ang biglang sumabog mula sa berdeng liwanag. At tumama sa lupa ng napakabilis. Mag-ingat ka, si Aaron ay nagbigay ng isang malaking inumin at biglang binawi ang kanyang kamay. Sa isang malakas na chi ng kaguluhan, bigla siyang pumunta sa tuktok. Buzz! Nang umatake ang madilim na anino, ang unang magulong harang na inilatag ng Aaron ay nasira sa isang iglap. Magsipilyo! Ang bilis ng anino ay hindi bumagal at inatake ang Aaron sa tuktok. Ang dulo ng karayom ay laban sa Trigoon. Halos sa isang kisap mata, ang dalawang lalaki na may napakabilis na bilis ay tumawid sa isang mataas na distansya na libu-libong metro at direktang nakaharap. Boom! Isang berdeng gas ang direktang kumakalat mula sa anino. Boom! Bigla ring bumitaw ang magulong chi ng Aaron, at biglang kumislap ang gintong itim na liwanag. Sa dalawang tao bilang sentro, ang dalawang kalsadang may malaki at maliwanag na enerhiya ay nagtatagpo at naghaharap sa isa't isa. Ang malakas na impact ay bumalandra at bumabangga sa gitnang punto, at patuloy na nagpapalabas ng enerhiya, na bumubuo ng dalawang kalahating bilog na arco. Sa gitnang punto, ang ginto, itim at berde ay naka-criss-cross, at nagpapatuloy ang matinding laban. Itong lalaking ito, ano to? Napakalaking pagkonsumo ng enerhiya, ang Aaron ay pinagpapawisan na. Sa oras na ito, gusto niyang tumangala at makita kung ano ang humaharap sa kanya. Ngunit kung bakit ang Aaron ay walang magawa ay ang berdeng gas ay masyadong sagana. Mahirap makita kung ano ang nasa loob. Bigla, halos sa oras na ito, ang berdeng enerhiya sa itaas ay biglang lumakas, at pagkatapos ay naramdaman na lamang ng Aaron na may pakiramdam ng pagpindot sa tuktok ng Mount Tai, at ang malaking presyon ay bumagsak mula sa itaas. Boom! Nahulog si Aaron kasama ang kanyang energy shield. Ano? Imposibleng natalo ang pinuno ng alyansa. Shit! Anong klaseng halimaw ang nasa Green Air Mass? So fierce! Panipi! My God! The ability of our alliance leader! That's unique. This guy can. On the ground, when everyone saw this scene, hindi nila maiwasang sumimangot. Nagulat sila at nag-alala sa parehong oras. Ang lahat ay nasa isang liblib na isla. Kung hindi makatiis ang Aaron, ibig sabihin mamamatay lahat dito. Medyo nakakatuwa, si Aaron, na nahulog ng ilang metro, ay nagpakita ng bakas ng bangis sa kanyang mukha. Sa susunod na segundo, maaaring magbukas muli ang chi, at hindi mabilang na magulong chi ang sumunod. Boom! Ang estado ng pagbagsak ay biglang huminto, halos huminto lamang ng ilang segundo, at biglang umakyat at itaas. Tingnan mo, lumaban ang pinuno ng alyansa. Nabawi niya ang kanyang kalamangan, bulalas ng isang tao. Habang sumisigaw siya, mukhang excited ang hindi mabilang na tao. Shit! I'll tell you, our alliance leader is fucking Aaron. Sino kayang magtetake advantage sa kanya? Kanina lang halatang sinubak lang ng leader ng alliance ang Oxknife. Panipi, tama na. As soon as ang pinuno ng alyansa ay nagsisikap, ang mga kalakal ay hindi makayanan. Hindi ba normal na hindi mo ito mahawakan? Huwag kalimutan ang kalagayan ng dalawang tunay na Diyos sa nakulong na Dragon Mountain at ang nakulong na immortal na lambak. Panipi, sinamantala ng Aaron at nakahinga ng maluwag ang lahat. Gayunpaman, hindi masaya si Ningyu. Bagamat hindi nagtagal ay nabawi ng Aaron ang inisyatiba, may katotohanan na hindi maitatanggi ng lahat.
Yan ang halimaw sa ulap. Ito ay hindi maliit na bagay. Ano pa, sa oras na ito, malumanay na ngumiti si Aaron. Siyempre, natatakot ako na hindi mo ito mahawakan. Sa berdeng hangin, marahan na ngumiti ang halimaw. Gusto lang lumaban ng Aaron. The next second, napakunot ang noo niya. Pagkatapos, malumanay na ngumiti ang buong tao, talaga. Subukan mo lang. Sa isang mabangis na ngiti, biglang nagbago ang mga ulap sa kalangitan, na sinundan ng pagbaluktot at pagbabago ng gitnang hukay. Sa wakas, naging bughaw na usok ang dalawa at direktang nag-drill sa lugar kung saan matatagpuan ang halimaw. Boom! Nagkaroon ng geometric na pagtaas sa berdeng gas ng bundok, at ang malakas na liwanag ay direktang naglimbag sa berdeng kalangitan sa loob ng mahabang panahon. Shit! Isang mahinang bulyo ang ibinigay ni Aaron, at direktang naramdaman ng buong tao na 12-12 ng mga bundok ang bumababa. Biglang bumagsak ito makalipas ang 10 metro. Sa oras na ito, galit na sumigaw si Aaron, at pinakawalan ang lahat ng hininga ng puso ng pamilyang dragon. Ang lahat ng isang biglaang, ang Buddha ay nasa kapayapaan, at ang larawan ay pa rin. Sa susunod na segundo, biglang naipon ang hangin, at napunit ang espasyong anti-Buddha. Bahagyang nanginginig ang lupa, at lahat ng tao ay nakakaramdam ng matinding banta. Isang nakakagulat at nakakagimbal na eksena ang lumitaw. Sa Aaron bilang sentro, ito ay tulad ng isang maliit na mata, ngunit biglang nabugbog ang dam, at ang tubig ng Wanjon ay biglang dumating. Boom! Sumambulat sa kalagitnaan ng hangin. Kahit sa ibabaw ng lupa, may lumilipad na buhangin at bato. Marami pang ang bubong ang diretsyong bumagsak at ang mga puno ay sira. Kung si Do Shengsheng at ilang eksperto gaya ni Ning Yu ay hindi nagsanib kamay para mabilis na suportahan ang kalasag, natatakot ako na maraming tao ang mabigla kaagad. Sa himpapawid, sa pagsabog ng Aaron, sa susunod na segundo, ang buong figure ng Aaron ay sumugod na parang isang rocket. Magsipilyo, ang tila walang katulad na malakas na berdeng gas ay nabasag ng figure ni Aaron sa isang iglap. Wow! Ito ay nasa ibabaw ng langit. Sa pagbabalik tanaw sa hangin, nakita ko na ang berdeng gas sa ibaba ay nasira, at ang figure ni Aaron ay tumalon mula sa isang malaking butas. Mahigpit at, ang berdeng gas ay nagsimula ring mawala ng unti-unti. Sa lupa, ang lahat ay natigilan, mahigpit at kumukulog matapos iwasan ang pag-atake ng mga alon ng hangin. Guwapo, sumabog ang karamihan sa lupa. Hindi mabilang na mga disipulo ang nasa sabik. Diyos ko, alam ko na hindi kami pababayaan ng leader ng ating alyansa. Ang gwapo-gwapo nito ngayon lang. Oo, siya ang lalaking Diyos sa puso ko. Tungkol naman sa ibang tinatawag na tunay na Diyos, hayaan silang mapunta sa impyerno. Ang aking kaalyado na pinuno ay ang tanging Diyos sa aking puso. Isang grupo ng mga babaeng disipulo ng palasyo ng Baguio, kahit na medyo pulang-pula ang kanilang mga mukha, ay hindi napigil ang ipahayag ang kanilang pagmamahal sa Aaron sa kalangitan. Ano ang isang fucking pervert, aking sinta? Tumingin si Zhong Beihai sa tanawin ng kalangitan. Nanlamig ang buong tao sa likuran niya. Noong una kong nakilala si Aaron sa restaurant, maswerte ako na hindi bakal ang ulo ko. Oo naman, inamin ko ang aking pagkakamali nang marinig ko si Daming. Kung hindi, ngayon pa lang, natatakot akong maging isang lumilipad na baboy ng Diyos. Sobrang nakakatakot at duguan. Fuck, napabuntong hininga din si Do Shengsheng, bagamat mukha siyang kalmado at tahimik. Pero sa totoo lang, may mga alon na sa puso niya. Ito ba ang tunay niyang kakayahan? Shit. Tapos nakipag-away siya sa sarili niya sa restaurant on the spot. Bigla namang napatulala si Do. Naintindihan niya. Ang enerhiya bago at pagkatapos ng pagsiklab ng dalawa ay hindi sa parehong antas. Sa madaling salita, sa labanan ng restaurant noong araw na iyon, hindi niya nahaharap ang totoong Aaron, o hindi ginawa ni Aaron ang lahat ng kanyang makakaya sa kanya. Kung si Han Sanchen ang tama, naniniwala siya na hinding-hindi siya tatayo rito nang walang pinsala sa kanyang buhay. Kung hindi ka mamamatay, dapat man lang ay disabled ka. Ginoo, ngumiti si Do Shengsheng at nagpuri sa kanyang puso. Bagamat paulit-ulit niya itong pinukaw dahil sa hindi pagkakaunawaan, sa katunayan, naawa siya sa sarili. Kung hindi gawa ng gentleman, ano pa? Si Lo Yuan at ang iba pa ay nakatitig din sa langit at saglit na natulala.
Nanatili sila sa Blue Mountain Pavilion sa tuktok ng Blue Mountain at bihira silang lumabas. Bagamat naririnig nila ang mga kabayanihang gawa ni Aaron, bihira silang magkaroon ng pagkakataon na makita ang kanyang tunay na kakayahan. Kahit na nakita ko ito minsan sa kabundukan noong nakaraan, nakaramdam pa rin ako ng kaba at kapana-panabik na makita kang muli sa oras na ito. At sa pagkakataong ito, kumpara sa huling pagkakataon, mas namangha sila. Ito ba ang Aaron sa kanyang kapanahunan? Tumingin si Lu Yuan kay Aaron ng mahigpit, hindi makapaniwala. Ganyan ang Diyos, hindi nakakapagtakang mapaboran ito ni Miss. Bagaman ito ay isang simpleng panloob na kompetisyon ng kapangyarihan. Walang masyadong magarbong mga spell. Ngunit ang mga simple at prangka na mga bagay na ito ay ang pinakadalisay na pagpapakita ng paglilinang. Oo, ang nakakasilaw na mahika at eskrima ay maaaring maiugnay sa misteryo ng Dharma, ngunit ang panloob na kapangyarihan ay ang pinakapangunahing bagay para sa isang tao. Ang ipinakita lamang ni Han Sanchen ay walang alinlangan na nagpapaliwanag sa lahat na ang kanyang pinaka-primitive na panloob na paglilinang ng kapangyarihan ay ang pangunahing batayan, sa pinakamalakas niyang poster. Kung ikukumpara sa iba, halatang mas lubusan at tumpak na nakita ito ng mga alagad ng Asol na Bundok Pavilion. Natural, mas hinangaan nila ito. Kahit na mayroong maraming eksperto sa pamilya ng Blue Mountain Law, dapat silang karaniwan sa mga eksperto, ngunit ang ganoong malalim na panloob na paglilinang ng kapangyarihan ay bihira din para sa kanila. Pan-asa ng card. Biglang, tulad ng lahat ay nakatuon sa makapangyarihang Aaron sa kalangitan, isang madilim na anino ang bumagsak ng direkta mula sa langit. Pagkatapos, direkta itong nahulog sa gitna ng lupa, na nagdulot ng alikabok at usok sa lahat ng dako. Nagulat ang isang grupo ng mga tao at tumingin sa gilid. Umuulan ng alikabok at usok sa lupa, upang hindi makita ng mga tao kung ano ang nahulog. Ngunit may isang, green gas monster, noon, at natatakot sila na ang halimaw na nasa loob nito ay mahulog. Gusto nilang lumapit para manood, ngunit hindi sila nang ahas na lumapit. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao, halos 3 palapag sa loob at 3 palapag sa labas. Sa oras na ito, ang alikabok at usok ay nagsimulang maglaho, at ang mga bagay sa gitnang lupa ay nagsimulang lumitaw ng higit pa at higit pa. Oh, fuck you, nahulog ako sa kamatayan. At the same time, the thing also issued a very depressed cry of pain. Fuck you, Aaron. Alam kong hindi ako maawin. Sa nanay mo, ouch, my ass. Habang patuloy na tumutunog ang pang-aabuso, nagkalat ang alikabok. Isang bagay na nasaroon ng loob, na halos kasing laki ng isang lang, ay minasa ang kanyang puwet at tumayo mula sa lupa na nanlulumo. Nang makita nila ang bagay na ito, ang ilang mga tao ay natakot at nataranta, habang ang iba ay nakasimangot. Halata namang may dinadaan ng bagyo ang utak nila. Mukhang napansin din siya ng karamihan. Agad namang hindi nasiyahan ang gadget at sinabing, "Shit, anong tinitingin-tingin mo? Hindi mo ba nakitang lumapag ang gwapong lalaki? Ano yon, maliban sa inyong dalawa, hey. Nang tumangala ang gadget kay Ning. Sina Yu at Shiyu, ang kawalang kasiyahan sa kanyang mukha ay biglang nawala, at kapalit ng isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, ikaw ay. Nakikita ang gadget na ito, hindi napigilan ni Ning Yu na kumunot ang kanyang mga kilay na willow. Palagi namang pamilyar, pero hindi palagi, ako. Shit, hindi ba? Hindi mo ako nakikilala. Natigilan ang gadget. Then, he patted his little head. Shit, forget this fork. Medyo iba na ang itsura ko ngayon. Kahit hindi naman nakakaapekto sa gwapo ko. Ako, ginseng baby. Tapos tinuro yung gadget sa dibdib niya. Ginseng baby. Ginseng baby ka ba? Halos sabay na natigilan yung dalawang babae. Kahit na ang gadget na ito ay talagang medyo katulad ng ginseng baby, ito ay talagang medyo naiiba. Dati, parang ginseng talaga ang ginseng baby, pero ngayon, parang bilog sa itaas at bilog sa ibaba. Gord. Oy, kung peke, garantisado. Ginseng baby smiled confidently, however, you are now. How? Bata pa si Shio, at natural na walang nakaharang sa bibig niya. Siya ay nagdududa, ano ang hitsura mo tulad ng isang long baby? Tingnan mo ang iyong mukha. Ang bilog na ngayon. Sa sandaling lumabas ang salitang ito,
Ang kumpiyansa ng ngiti ng ginseng baby ay tumigas sa kanyang mukha at naisip na hinawakan niya ang kanyang mukha habang hindi pinansin ng lahat. Oo, anong gwapo. Ngayon huwag sabihin na ang mukha ay bilog na parang cake, iyon ang ulo. Bilog din ito na parang bola. Gwapo. Saan siya nanggaling? Sa sandaling iyon, naramdaman ni ginseng baby na ang mundo niya ay charm. Ang mahalaga ay charm. Tama, tama. Biglang nakahanap ng dahilan ang ginseng baby para maparalisa ang sarili, hindi pa ba nandyan ang natural at unrestrained charm ko? Yung mukha ko naman, nagde-develop, namumuo at nagde-develop pa. Normal lang na medyo baby fat. Nga pala, kanina ka pa nakakonfront ng alliance leader. Biglang naalala ni Ningyo na kung ang halimaw sa berdeng gas ay ginseng baby, natural, ang lalaking umatake sa Aaron kanina ay hindi itong batang ito. Hoy, hoy, ano na? Ako lang, di ba? Sa pagsasalita tungkol dito, si ginseng baby ay nasa sabik. Ganon, medyo confident ako na kaya kong talunin ang mga invincible hand sa buong mundo, ano? Ang maliit na bagay na ito ay ang halimaw sa berdeng gas sa langit ngayon. Ito, napilitan ng ginseng baby, at halatang may bumili pa rin ito. Kahit papaano sina Du Shengsheng at Lu Yuan, na hindi pa siya nakita noon, ay natigilan. Pagkatapos ng lahat, sa napakalakas na halimaw, kaya ko pang harapin si Aaron sa ere sa loob ng napakatagal na panahon ipinagmamalaki, sa sandaling iyon, nakatayo si Fang Fo sa gitna ng mundo. Paano naging ikaw, hindi ito maaaninag ni Ningyo, o hindi ito matatanggap ng katotohanan. Hey, ang ginseng baby ay misteryosong ngumiti, gusto mo bang malaman kung ano ang nangyayari? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!